Habang nag-iinuman ang magkaibigang Randy at Francisco, isang lalaki ang umatake mula sa kanilang likuran. Pinagtataga si Randy gamit ang isang bolo. Yung ginanong niya ng kamay niya, nakita ko, akala ko, kahoy. Yun pala, itak. Hindi makita yung dilim. Dahil wala kaming ilaw doon, ma'am. Ang gamit namin, lampara lang. Habang inaatake ng suspect si Randy, agad na sumaklolo ang kanyang anak na si Emily. Ayon kay Francisco, nasaksihan niya ng pagkatagain ng lalaki ang batang si Emily. Ang bata ang itigbah na babaw, yung gisugat, naigo ga din ha. Nang sinubukang umawat ni Francisco, maging siya hindi pinalampas ng lalaki. Ilakaw siya nga rin. Ilakaw siya nga rin. Matapos ang pananaga sa tatlong biktima, mabilis na umalis at tumakas ang suspect. Ayon sa Bogo City Police, isang tanod ang napadaan at nakakita sa mga biktima. Nung tiningnan niya, kasi may ilaw pa dun sa ma'am eh. May ilaw pa dun sa bahay ng biktima, may nakahandusay. Hello, Bogo City Police Station. Hello, sir. May nangyari pong tagaan dito. 2 lalaki at isang batang babae ang biktima. Dito po sa Purok 7, Barangay Cogon. Sige, pupuntahan namin. Sige po, salamat, sir. Dito po. Bilisan nyo, please. Johan, dito ka na kayo, Chibi. Sa tulong ng mga residente sa Barangay Cogon, agad na naisugod sa ospital sina Francisco, Randy at Emily. Kaya ba? Nang mag-imbestiga ang mga pulis sa lugar, isang bolo ang kanilang natagpuan malapit sa bahay ng mga biktima. Na-recover, yung itak po, yung bolo na ginamit ng suspect, andun lang din sa crime scene. Iniwan niya po, may stain, pero hindi gaanong tawag ito na glaring talaga na may blood. Sinuyod ng mga pulis ang lugar, pero bigo silang matagpuan ng suspect. Palaisipan sa mga pulis kung sino ang suspect sa krimen. Hanggang isang tanod ang nagbigay ng salaysay na nakakita raw sa suspect. Ayon sa tanod na saksi, habang naglalakad siya sa Barangay Cogon, nakasalubong niya ang isang lalaking walang saplot na pang-itaas. Inulog ako. Nino, Wala, mauna na ako. Ang suspect po, ma'am, is bumalik pa sa bahay niya. Tapos yung tanod na yun is nakita niya, ang sabi ng suspect is ginulpi daw siya. Nagmamadali po yung suspect, ma'am. Ayon sa mga pulis, madaling araw noong 25 ng Enero ng taong kasalukuyan, isa pang residente ang nakakita sa suspect habang paalis sa Bogo City. May nakakita din sa kanya from the crime scene na basang-basa yung pagsakay niya ng bus. So mayroon na siyang pangtaas. Sa tulong ng dalawang saksi at ibinigay na salaysay ng nakaligtas na mga biktima, nalaman ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng suspect. Kinilala siyang si Amancio Barba Jr., 56 na taong gulang. Ayon sa biktimang si Randy, buwan ng Agosto, taong 2019, dumating at naging kapitbahay nila ang mag-asawang Rolinda at Amancio Barba Jr. Dumating sa, lumipat siya sa dito sa ibabaw, dito sa amin. Dami siyang kaaway, nagkapitbahay na kami. Kwento ni Randy, bihira niyang makasalimuha si Amancio.
Hindi kami nagkausap dahil nandun siya sa bahay niya. May tinatrabaho siya, din ako, may trabaho din ako, busy ako sa trabaho. Paglalarawan ni Randy at Francisco, tila may problema raw sa pag-iisip si Amancio. Sige lang. Tapusin na natin ito. Huwag ka nang ano dyan. Mamadali ako eh. Ayan. Parang may sakit sa isip yan eh. Anak yung kaibigan ko na barangay Tanod. Naglalaban doon. Yun, dumating si Barba. Tinatapakan ni Barba yung mga damit. Kung Lucius ka, ikaw minunsukahan ikaw ha? Wala kang pinagkatanda, lumayas ka nga! Ulo ka! Bakit mo kapag-kapakan itong ating tuwalya? Siyago ka! Testing ka! Walang pinagkatandaan! Ano ba naman? Tagal kong pinaputi itong timba mo! Magsige man siya pangaway sa ganing mga silingan mo. Dagdag pa ni Randy, kahit ang kanilang mga kapitbahay, hindi maintindihan ang pag-uugali ni Amancio. Hindi ko maintindihan yung ugali niya, ma'am eh. Masakit yung mga sasalita niya. Yan ang magagalit yung mga tao. Bagay na sinigundahan ng mismong kapitan ng barangay Kogum. Yung si Barba kasi mahilig maglinis sa tabi-tabi. Pag magalit siya, pag may magkalat mo na, mas mostly mo na magalit siya sa mga bata. Sa investigasyon ng mga pulis, umaga noong ika-24 ng Enero ng taong kasalukuyan, nagkaroon ng alitan sa pagitan ni Amancio at binatilong anak ni Randy. Pare. Oh, dyan na naman si Buwang. Oo nga, no? Tara, lumayan tayo, pre. Baka pang gawin ng baliw na yun. Madami pa tayo dito. Ang sabi mo? Bakit? Totoo namang Buwang ka. Puro gulo lang dala mo dito sa lugar namin. Oo nga. Puro gulo? Sige! Dala pa ka! Hoy, magsawi na nga kayo! Nanggugulo kayo dito! Buwang! Buwang! Sige! Buwang! Parang kinukutsa, binubuli, buang daw. Kasi yung 17 years old na lalaki is parang nasuntok niya yata. Ang insidente na uwi raw sa pagreklamo ni Randy at Amancio. Hoy, tinawag mo akong Buwang! Hindi ba totoo? Ginugulo mga kapitbahay natin. Tawag doon, Buwang. Buwang? Buwang? Ako? Tama na. Kaya nga pinag-ayos dito eh. Eh, paano naman yung anak mo? Binuli ako. Tapos, binato mo yung bahay namin. Ikaw yun eh! Sinungaling! Ikaw yun! Ano ba? Pinag-ayos kayo, di ba? Hindi ba kayo titigil? O gusto nyo, parehas ko kayo pasok sa selda. Pinag-ayos na kayo eh. Hindi ako buwang! Ang allegation ng ama is sinaktan ng suspect yung anak niya na lalaki, yung 17 years old. So yung justification niya doon, kaya nasaktan niya yung anak na lalaki is while nag-i-give daw siya, parang kinukutsa, binubuli. So doon na-trigger. Ayon sa mga pulis, bandang alas 4 kinahapunan, isang residente ang nakakita kay Amancio habang naghahasa ng bolo. Pero may nakakita sa suspect, nagsasharpen siya ng bolo niya. Sa mga incidents na yun, ma'am, is talagang premeditated siya in a sense na pinaghandaan niya talaga. Kinagabihan, habang nagiinuman sina Randy at Francisco, nakita pa raw nilang dumaan ang suspect. No, nakita ko si Barba, dumadaan. Bumibit-bit ng dalawang balde. Sinusudlan niya ng tubig. Tapos, malis siya, punta siya sa bahay nila. Walang kamalay-malay sina Randy na sa pag-uwi ni Amancio, kumuha na pala siya ng patalim na gagamitin sa krimen.
Diyan na naman si Buwang. Tara, lumayo na tayo. Sa mga nakalap na impormasyon ng mga pulis, agad na silang gumawa ng paraan para makakuha ng larawan ng suspect. Ang pakay namin talaga, dapat makaproduce tayo ng picture kasi identified siya, ma'am eh. So nakita doon sa video ng anak niya na kinakrap namin, ma'am. Dahil walang ideya ang mga pulis sa kinaroroonan ni Amancio, naisipan nilang i-post sa social media ang mukha at krimeng kinasangkutan ng suspect. Alas 11 ng umaga, kinabukasan, ika-25 ng Enero. Isang residente ang nagbigay ng impormasyon sa mga pulis na nakita niya ang suspect sa Barangay Bongyas, bayan ng Katmon sa Cebu. Uy, yung ate to! Uy! Bakit nyo bilis? May bagong mukha, talagang nire-report nila pala, ma'am, sa barangay officials. Na-post ng page ng Taboylan, tapos nag-comment yung hepe ng Taboylan, ma'am, na may ginawang krimen yan sa syudad ng Bugo. Hello! Tap, nahuli po namin yung ate, Tap. Yung mga residente doon, nagtulong-tulong, bayanihan sila, ma'am eh. Na-corner yung suspect. Sa pagkakadakip kay Amancio, nabunutan ng tinik sa dibdib ang mga biktima. Masaya ako nang nabalitaan kong nahuli na siya eh. Baka makasakit pa siya ng iba dahil walang-wala siya sa isip niya. Ayon sa mga pulis, umamin sa kanila si Amancio sa ginawang pananaga sa 3 biktima. Tinanong ko si tatay, Kutay, alam mo ba na yung isa sa tinaga mo is bata, 12 years old na babae? Hindi ko alam, sir, na bata yun. Yung dalawa, naka-trigger daw doon, yung anak niyang lalaki na 17 years old daw, binubuli daw siya, kinakantsawan. Sinampahan si Amancio Barba Jr. ng kasong 3 counts of frustrated murder sa pananaga kina Francisco Catamco at mag-amang Emily at Randy Gallarde. Na-file na po, tapos na-inquest na rin itong suspect. Nag-antay na lang kami, ma'am, kung magbigay ng commitment order ang naka-assign na huwis po at marima namin doon sa BJMP. Hindi ko Sinubukan ng aming team na kunan ng pahayag ang suspect. yung may kasalanan, yung parents niya, ma'am, yung kwan niya eh. Bakit? Yung itinulerate yung pag-ibubuli ng kwan niya, ng pag-ikwan yung kahit maliit na iba kwan nila. Anak, hindi nila kwan yung ano. Dapat huwag na ikwan yung pagbubuli sa uba, sa kwan, ma'am. Ganun yung kwan, ma'am. Yung aking statement. Okay. Stop bullying. Dapat i-stop na yung bullying, ma'am. Malaki ang pasasalamat ni Francisco na nakaligtas sila sa kapahamakan. Ano lang ko, ayaw lang akong samado. Manggi ko yun nagpagdumot ako siya. Pero para sa pamilya ni Randy, tulad ng kanilang mga sugat, mag-iiwan ng malalim na marka ang nangyaring krimen sa kanilang alaala. Pagkatake ni Barba kay meron akong kamat yun nun. Di ko ganano, kakita siyang naong. Kaya matruma ako. Bakit nagawa niya sa amin? Kaya wala kaming kasalanan sa kanya. Bakit ginaganon niya kami? Hanggang sa susunod na Sabado, sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan. Ako po si John Consulta, kakampi ng mga inaapi para sa Pinoy Crime Stories.